Maraming salita ang nagpapatakbo sa ating mundo. May mga salitang masarap pakinggan at may mga salitang masakit tanggapin. Pero sa gitna ng ingay ng social media, ng mga opinyon ng ibang tao at ng sarili nating mga pag-aalinlangan, may isang boses na madalas nating pilit na pinatatahimik. Paano kung ang isang abstraktong konsepto ay biglang magkaroon ng tinig? Paano kung ang katapatan mismo ang humarap sa iyo ngayon at kausapin ka ng mata sa mata? Makinig tayo sa sasabihin niya. Ito ang tinig ng katapatan. Marahil ay kilala niyo ako sa pangalan, ngunit madalas, mas pinipili niyo akong iwasan. Ako ang katapatan. Hindi ako ang pinakamadaling kasama. Hindi ako tulad ng kasinungalingan na mabulaklak magsalita o ng pagkukunwari na kayang magsuot ng kahit anong maskara para lang magustuhan ng iba. Ako? Ako ay hubad. Ako ay direkta. Ako ay salamin na walang bahid ng dumi. Sa inyo na mga nasa itaas. Sa mga may hawak ng kapangyarihan, madalas niyo akong gawing palamuti sa inyong mga talumpati. Ginagamit niyo ang pangalan ko para makuha ang tiwala ng marami. Pero tandaan niyo, hindi ako nasusukat sa tamis ng salita, kundi sa bigat ng gawa kapag walang nakatingin. Ang katapatan sa gitna ng tukso ang tunay na sukatan ng inyong pagkatao. Sa inyo na nagmamahalan, sa mga mag-asawa, magkasintahan o magkakaibigan. Ako ang pundasyon ng inyong tahanan. Kung wala ako, ang relasyon nyo ay parang bahay na itinayo sa buhangin. Isang malakas na ihip lang ng duda, guguho ang lahat. Masakit akong pakinggan minsan, oo. Pero ang sugat na dulot ng katotohanan ay mabilis maghilom kaysa sa laso na dulot ng lihim. At sa iyo, na nakikinig ngayon, maraming beses mo na akong tinalikuran dahil sa takot. Takot na mahusgahan, takot na hindi matanggap, o takot na mawalan. Pero tignan mo ang iyong sarili sa salamin. Napapagod ka na ba sa pagtatago? Ang bigat ba ng dala mong lihim? At lalo na sa inyo, sa mga taong naliligaw sa loob ng sarili nilang gulo. Kayo na pagod ng magpanggap na okay lang ang lahat. Kayo na araw-araw na nagsusuot ng maskara ng ngiti para lang hindi makitang kayo ay durog na sa loob. Alam ko ang pakiramdam ng magtago sa sariling anino. Nakikita ko ang pagod sa inyong mga mata sa pagpilit na maging sapat sa mata ng mundo. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako narito para ilantad ang inyong mga kahinaan upang kayo ay hiyain. Narito ako para sabihing, sapat na. Sapat na ang pagtakbo. Ang pag-amin sa sarili na ikaw ay sugatan, na ikaw ay pagod, o na ikaw ay nagkamali. Iyan ang unang hakbang ng tunay na katapangan. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging tapat. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na sabihing, ito ako, at sisimulan kong mahalin ang totoong ako. Dahil ang pinakamagandang uri ng katapatan ay hindi ang pagiging tapat sa ibang tao, kundi ang pagiging tapat sa sarili mong puso. Narito ako, hindi para parusahan ka, kundi para palayain ka. Dahil sa dulo ng araw, kapag ang lahat ay tumalikod na sa iyo, ang tanging maiiwan na lang ay ang iyong sarili. At sa harap ng sarili mo, wala kang ibang mahihinga ng kapayapaan kundi ako. Hindi ako madali, pero ako ay sapat. Hindi ako laging masaya, pero ako ay totoo. Ako ang katapatan. Handa ka na bang harapin ako? Mabigat, hindi ba? Ngunit may kasamang ginhawa. Ang katapatan ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng totoo sa iba. Ito ay ang matapang na pagyakap sa katotohanan ng ating sariling buhay. Sa mundong puno ng filter at edit, ang pagiging tapat ang pinakaradikal na bagay na maaari mong gawin. Sana sa pagalis mo sa episode na ito, may isang maskara kang kayang ibaba. May isang katotohanan kang kayang harapin, at may isang linyang kayang sambitin ng buong tapang, ito ang totoo, at malaya na ako. Ito po si Edwin ang inyong host, at ito ang ating pagninilay para sa araw na ito. Hanggang sa muli, manatiling totoo.